Ganito lang kung paano naman kami magluto ng sweet and sour pork na talaga namang napaka-tender and juicy. Para mas malasa, unahing ibabad ang karne sa mga rekado. Gagamit ako dito ng pork spare ribs. Timplahan na ng paminta at liquid seasoning. Maglagay ng isang itlog, saka na ito haluing mabuti. Ngayon, pwede nang ilagay ang cornstarch. Siguraduhin lang na haluin itong mabuti. Saka na ito hayaang maibabad sa mga rekado ng at least 15 minutos. Matapos ngang maibabad ang karne, sunod nang gawin itong sweet and sour sauce. Maglalagay ako dito ng 1/4 cup ng suka at 1/4 cup din ng tubig. Timplahan din ng isang kutsara ng soy sauce, isang kutsarita ng chicken powder, kalahating kutsarita ng paminta, 2 kutsara ng asukal. Pwede rin nga pala yung ibang klase ng asukal dito. Maglalagay din ako dito ng 1/4 cup ng tomato ketchup. Haluing mabuti, saka na maglagay ng konting cornstarch. Bale, isang kutsarita lang to itong nilagay ko dito. Patuloy lang itong halu-haluin hanggang sa napaghalo ng mabuti ang mga rekado. Ngayon, pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. Gusto ko na yung lasa nito. Matapos gawin ng sweet and sour sauce, pwede na magpirito. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. At dahil nga deep frying ito, maglalagay ako dito ng 3 tasa ng mantika. Painitin na yung mantika, yung katamtamang init lang. Yung ganyan na yung itsura ng bula ng mantika sa wooden ladle. Pagka nga ganyan na mainit na mantika, pwede na magpirito. Siguraduhin lang na maihalong mabuti ang karne sa mga rekado bago ito isa-isahing ipirito. Nang sa gayon, hindi ito magdikit-dikit at magandang resulta ng pagkakapirito nito. At para nga pala, tender and juicy ang pagkakaluto nito, siguraduhin lang na lubog ito sa mantika at gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Tumitigas na kasi yung karne pagka matagal ang pagkakapirito nito. Patuloy lang itong lutuin, balibalik na rin, hanggang sa makita mag golden brown na yung kulay ng pagkakapirito nito. Ayan na pagka ganyan na nga ang itsura nito, pwede nang hanguin at itabi. Ito namang pinagpirituhang mantika, itabi na rin. Masarap na nga panggisa ng mga gulay-gulay yung mga pinagpirituhang mantika. May lasang karne na kasi, kaya parang may sahog na agad. Matapos ang pagpipirito, pwede na maggisa. Gamit pa rin dito yung malakas na setting ng apoy. Maglalagay ako dito ng pinagpirituhang mantika. Ilagay na rin yung bell peppers. Gisa-gisahin lang hanggang sa mapalabas na yung amoy nito. Ito namang sibuyas, halu-haluin lang at igisa lang ito ng mga nasa kalahating minuto lang para naman malutong pa pagkakainin. Matapos nga ang paggigisa, pwede na itong ahunin at itabi. Sa kaparehas na lutuan, magdagdag uli ng pinagpirituhang mantika. Ilagay na ang mga siling labuyo. Saka na ito halu-haluin saglit. Sunod nito, ito ng sweet and sour sauce. Siguraduhin lang na haluin itong mabuti bago ibuhos sa lutuan. At pagkabuhos nga sa lutuan, pamalagyan na itong haluin hanggang sa mapalapot na ang sarsa. Yung ganyan na yung itsura nito, yung makikita na bumubula na. Ngayon, pwede nang ilagay yung mga napiritong pork spare ribs kanina. Halu-haluin lang mabuti hanggang sa mabalot na ng sarsa ang pork spare ribs. At bago nga ito i-serve, ilagay na yung mga napiritong bell peppers at sibuyas kanina. Paghalo-haluin na lang itong mabuti. At yan ready to serve na to. Amoy pa lang, nakakagana na.